Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa bagong aralin? Tara na at simulan natin ang pag-aaral. Para sa linggong ito, tatalakayin natin ang sektor ng paglilingkod. Aalamin natin ang mga uri ng mga manggagawa, ang iba't ibang ahensyang tumutulong sa sektor ng paglilingkod, at ang mga benepisyong dapat tanggapin ng mga manggagawa ayon sa batas. Para sa pagsisimula ng ating aralin, nais kong basahin ninyo ang mga dialogo na nasa larawan. Sa inyong palagay, bakit iba-iba ang dialogo na ipinaparating ng mga manggagawa? I-comment mo ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Ang manggagawa ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya. Sila ay may malaking bahaging ginagampanan sa industriya. Ang lupa at kapital bilang salik ng produksyon ay hindi malilinang kung walang manggagawa. Ang pagkonsumo at produksyon ay patuloy na nagaganap dahil sa pagpupunyagi ng mga manggagawa. Sila ang buhay at sandigan ng pag-unlad ng industriya. Isa sa mga kilalang nakatutulong sa ekonomiya ngayon ay ang paglakas ng business process outsourcing, lalo na ang call center companies na nagkakaloob ng trabaho sa maraming Pilipino. Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng paglilingkod sa halip na bumubuo ng produkto. Ang formal na industriyang bumubuo sa sektor ng paglilingkod ay ang mga sumusunod: transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publikong sakayan, mga paglilingkod ng telekomunikasyon, at mga pinapaupahang bodega. Kalakalan, mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod. Pananalapi, kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba't ibang institusyong pampinansyal tulad ng mga bangko, bahay-sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers at iba pa. Paupahang bahay at real estate, mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, townhouse at condominium. Paglilingkod ng pampribado, lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor ay kabilang dito. Paglilingkod ng pampubliko, lahat ng paglilingkod na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Alamin naman natin ang mga uri ng manggagawa. Kapag sinabing paggawa, ito ay laging kaugnay ng manggagawa. May dalawang uri ng manggagawa: ang manggagawang pisikal at manggagawang mental. Ang mga manggagawang pisikal ay inuuri bilang unskilled, semi-skilled, at skilled. Sila ay kabilang sa blue-collar job. Ang blue-collar job ay tumutukoy sa gawain ng mga manggagawang mas higit na ginagamit ang kanilang lakas pisikal at enerhiya sa paglikha ng produkto at serbisyo. Ang mga welder, tsoper, tubero, janitor at iba pa ay ilan sa halimbawa ng mga manggagawa sa blue-collar job. Ang gawain ng manggagawa na mas ginagamit ang mental na kapasidad at kaisipan ay nabibilang sa white-collar job. Ang mga halimbawa ng mga trabaho na kabilang dito ay ang supervisor, manager, doctor, nurse, guro at iba pang profesional. Isa-isahin naman natin ang mga ahensyang tumutulong sa sektor ng paglilingkod. Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay nagsusulong ng malaking pagkakataon para sa pagtatrabaho. Humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa, nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at nagpapanatili sa kaayusan
at kapayapaan sa industriya ng paggawa sa bansa. Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay ang ahensya ng pamahalaan na tumitingin sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers o ang mga OFW. Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Itinatag ito sa bisa ng Executive Order 797 noong 1982 na may layuning isulong at paunlarin ang mga programa ukol sa paghahanap buhay sa ibayong dagat at pangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay itinatag sa bisa ng Republic Act 7796 noong 1994. Isinusulong ng batas na ito na mahikayat ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa, mga lokal na pamahalaan, at mga institusyong teknikal at bokasyonal upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa ng bansa. Professional Regulation Commission o PRC. Ito ay nangangasiwa at sumusubaybay sa gawain ng mga manggagawang profesional upang matiyak ang kahusayan sa paghahatid ng mga serbisyong profesional sa bansa. Commission on Higher Education o CHED. Ito naman ay nangangasiwa sa gawain ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas. Noong taong 2014 ay naglabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor ng Employment Handbook ukol sa benepisyo ng mga manggagawa ayon sa batas. Ito ay nagsisilbing gabay at makapagbibigay ng dagdag kaalaman ukol sa mga umiiral na batas sa larangan ng paggawa. Narito ang ilan sa mahalagang probisyon ng nasabing handbook. Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act. Nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba't ibang pang-industriyang sektor. Dagdag ng bayad tuwing pista opisyal o holiday pay. Ito ay tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. Dagdag na bayad tuwing araw ng pahinga o premium pay. Karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng 8 oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days. Dagdag na bayad para sa trabaho ng lagpas sa 8 oras o overtime pay. Dagdag na bayad sa pagtatrabaho sa gabi o night shift differential. Service charges. Ito ay para sa mga manggagawang nagtatrabaho sa mga hotel, restaurant, nightclub at iba pa. Service incentive leave, maternity leave, paternity leave. Parental leave para sa solong magulang, leave para sa mga biktima ng pang-aabuso laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Special leave para sa mga kababaihan kung ang empleyadong babae ay mayroong gynecological disorder na sinertipikahan ng isang competent physician. 13th month pay, bayad sa paghiwalay sa trabaho o separation pay, bayad sa pagreretiro o retirement pay, benepisyo sa Employees Compensation Program. Benepisyo sa PhilHealth, benepisyo sa Social Security System o SSS, at benepisyo sa pag-ibig. Sa iyong palagay, sapat ba ang mga benepisyong natatanggap ng mga manggagawang Filipino?
Pangatwiranan ang iyong sagot. Para sa inyong gawain, sumulat ka ng isang bukas na liham para sa tanggapan ng Pangulo ng Bansa. Ang liham ay dapat na maglaman ng mga natutunan, realisasyon at opinyon mo tungkol sa sektor ng paglilingkod sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Maglagay ka ng iyong mungkahing programa para sa kagalingan ng mga manggagawang Pilipino. At para sa pagmamarka ng inyong bukas na liham, narito ang rubrik na aking inihanda. Para sa unang pamantayan, pagkilala sa sarili. Maliwanag na nailahad ang lahat ng mga tanong at isyong nalutas at hindi nalutas at nakagawa ng konkreto at akmang konklusyon batay sa pansariling pagtataya. 25 puntos. Ikalawang pamantayan. Paglalahad ng sariling saloobin sa paksa. Napakaliwanag ng paglalahad ng saloobin sa paksa. 25 puntos. Ikatlong pamantayan, pagpapahalagang natalakay sa aralin. Natukoy ang lahat ng mga pagpapahalagang natalakay sa paksa. 25 puntos. At 75 puntos para sa kabuuan. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam!